Oras po natin, 10 minuto na makalipas ay 9 na umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, magandang Sabadong umaga po mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Siyempre kasama po natin ngayong umagang ito Senator J.V. Ejercito at si Inspector General Dodo Dulay. Good morning mga kapatid. Good morning. Good morning. Ano bang araw ngayon? Agosto? Ano ba? 9? 9. Uy, napakabilis ano? Biruin mo, tapos na kaagad yung kalahati ng taon. Halos, ano? Tapos papunta na tayo. August 8 na eh. Ilang araw na lang, maririnig na naman natin si Jo Marichan. Ha? Sambuan na lang. Oo nga pala, no? Oo, bare months. Pumatak yung tugtugan na yan, di ba? Yan. At nabatiin na natin na parang Ed. Ito Yes, sir. nagbo-monitor kagad dito sa atin sa ating DCRH Facebook page, si Jericho Ferrer at si Cornelson Elamparo. Good morning daw sa atin. Good morning sa inyo. Salamat sa inyo pag-monitor. Thank you. Morning at syempre nagpapasalamat sa iyo, Sen JV, itong timpong kababayan, si Lilet Menjola Masangkay, na ngayon po ay medyo may konting karamdaman pero yung opisina daw po ni Senator J.B. Ejercito nagbigay ng kaukulang tulong para dito sa... Pagaling ka. Sa ating kababayan, si Mrs. Lilibet Masangkay. Pagaling po kayo. Yan. Malilibet. Thank you daw, Senator JV. Malaking tulong daw yung iyong ibinigay na tulong sa kanilang pamilya. Buti naman po ay nakaabot sa inyo. Siyempre, gusto naman natin kung matutulungan lahat, bakit hindi po? No? Kaya nga po natin binasa itong Universal Healthcare para kahit na hindi na po kayo lumapit sa aming opisina, pag may sakit po, tama, bawat Pilipino, basta pumunta sa ospital, dapat mapangalagaan. Kaya yan na talagang sinusulong at tinutulak po natin. Pero hindi dumating ang memo na yan doon sa Quirino Memorial Medical Center. Yan naman, yung Quirino Memorial Medical Center, sapagkat yung ating kababayan na nagpunta doon na wala namang pera yun abay siningil pa ng sabi kailangan yung namamagana yung mga halos putulin na yung mga daliri nun kailangan daw x-ray. Kailangan x-ray, sabi ng doktor doon. X-ray mo pero bayad ka. Dali lang, boss. Universal Healthcare na ni Senator JB. Nagsalita na po si Presidente Marcos na yung mga kababayan natin. Pag pumunta sa public hospital, dapat wala nang babayaran. Yung mga DOH hospital. DOH hospital yun Bakang hindi nakuha yung mensahe Sen JB. Saka may mga criteria, no? Unang-una, ang priority natin, of course, yung mga indirect contributors ng PhilHealth, dahil lahat ng Pilipino ngayon ay considered automatic member. Pero indirect contributors, ito po yung mga walang kakayanan talagang magbayad, no? Yung indigents, PWDs at yung senior citizens, sila po ang priority. Yung pong nasa mga ward, yan talagang zero balance billing sa ngayon. Yan pala ang kaya natin. Pero pag nag-private kasi, may criteria pero nandun pa rin yung PhilHealth, no? Mayroong porsyento, may participation kahit pa rin. Kahit mababa lang. Kahit mababa. Ang nilalaban natin, maitaas yung participation ng PhilHealth. Kasi itong nakaraan, itong kay Ledesma kasi ang baba ginawa niyang parang private corporation alam mo naman, General, ang private insurance company, hanggat makakaiwas sa liability, iiwas kasi pinagyayabang nila yung kanilang kita at yung savings at the end of the year. Kaya nga nagkasagutan kami niyan si Manny Ledesma noon. Sabi ko, pag pera na PhilHealth, dapat ginagamit yan. Pinagmamayabang pa yung malaking reserve fund na 500 billion Diba? Hindi mo dapat pag malaki yun. Pero 500 billion yung mga kababayan natin na x-ray lang kailangan, sisingilin nyo pa. Jesus Mario. Ano ba naman yan? Quirino Memorial Medical Center. Naku, talaga kayo.
hindi nila ginastos yun doon sa mga nangangailangan, meron silang disservice na ginagawa Tama. sa mga Pilipino. Tsaka hindi tayo private corporation. Hindi naman tayo Di ba? private corporation na magmamalaki kayo at the end of the day na maraming kayong kinita para sa inyong mga shareholders, di ba? Dito ang shareholder talaga, yung sambayan ng Pilipino na kailangan yung tulungan, yun ang unahin ninyo bago nyo pag-i-invest yung mga pera. Yung saka nakakalungkot doon, Jan Dodi, tsaka Ed, minsan, halimbawa, 100,000 ang bill, sinasagot ng PhilHealth ay 5,000 lang. Oo, napakaliit to, no? Kaya ang aim ng Universal Healthcare Law, ibaba nga yung out-of-pocket expense, meaning yung dilalabas sa pera nating sariling pera, may pababa natin. So kung halimbawa 20, 30, 40% man lang, malaking bagay na yun. Halimbawa 100,000, binawasan ng 20,000, 30,000, 40,000. bagay. At least nararamdaman natin mga kababayan, Yun. andyan pala ang andito ang gobyerno para umalalay sa atin. Ibig sabihin, dapat maramdaman. Yun ang Dapat bottom line, maramdaman. maramdaman yung Yes. tulong ng PhilHealth. So, Optimistic nga dahil dito kay Dr. Mercado, yung bago PhilHealth, isa public health practitioner. Mukhang alam niya ang direksyon. Nag-uusap na kami. Mag-uusap ulit kami next week. Itataas natin yung participation, yung case rates. Para ngayon, magmula ngayon. Sabi ko, kailangan tayong bumawi. 3 taon na lang, Tama. 2.5 taon na lang si Presidente Marcos. Kailangan naman maramdaman sa administrasyon yung ganda ng serbisyo. pero bantayan nyo Lalo na sa lang, ha? healthcare. Sabihin natin kay Dr. Mercado, boss, bantayan mo lang yung karga ng mga private hospital dyan, ha? Kuminsan na iba ang singil sa pasyente, pero pagdating sa PhilHealth, iba na rin. Opo. Lumobo na, ha? Ayun nga Medyo lang. kailangan bantayan mo Kaya, ninyo. kaya nagkakaroon ng delay minsan, Ed, Geraldo, doon sa mga private hospitals. Kasi nga, may sa mga ganyang kaso, dapat din May tingnan. karga. May nagkakarga at may mga nagsasamantala rin sa PhilHealth eh. Good morning, Congressman Jonathan De La Cruz. The late Congressman Jonathan De La Cruz. Morning. Boss, morning, boss. Ayun. At alam nyo siguro maganda rin para sa DOH, suggestion lang naman Mr. Secretary Erbosa, kung maaari lang hong ipaliwanag kung ano ba yung sinasabi ng Pangulo dun sa kanyang SONA na zero billing. Kasi hindi humaintindihan ng ating mga kababayan ang kanilang interpretasyon. Di ba? Ako, kasama na. Pag nagpunta ng Kapag public nagpunta ka sa hospital, ospital at may sakit ka, di ba? Pag sinabing zero billing, wala kang babayaran. Ang dami mo namang maririnig dyan ngayon. Hindi pa nga ako nakakapasok ng ospital, sinisingil na ako ng down payment Sa gobyerno yan, ha? Sa publikong ospital, ha? So siguro, Mr. Secretary, Guidelines. Dapat may guidelines. baka maaari, kung po pwede, i-explica ng mabuti. Ano ba talaga yung karapatan at yung mga benepisyo na makukuha ng isang pamilyang mahirap na may sakit kapag pumasok sa isang pampublikong ospital. ito kasi tanong pa parang buti na natanong mo yan, no? Oo. Yung bang zero balance billing, applicable ba to sa outpatient or pang-inpatient lang din ito? Sama-sama na nga. Diba? yun. Dapat ang pagkaintindi ko sa sinabi ng Pangulo, di naman niya binanggit yung kaibahan ng inpatient. Ibig sabihin, kailangan po kayo matulog, pumasok sa ospital. Yung outpatient, lang pwede naman pumasok, hindi naman kayo kailangan matulog doon sa ospital. So, ang tanong, yung ba ay sakop noong zero balance billing? Sapagkat ang inaasahan ng ating mga kababayan, pag public hospital, DOH hospital, pag pumunta doon at may sakit, wala ka na dapat bayaran, di ba? Yun na nga. Kaya nga siguro, isa yun sa magandang ipaliwanag ni Secretary Dapat Herbosa. meron na kagad guidelines. Kasi alam ho ninyo, kapag hindi ho ninyo ipinaliwanag, tapos nagkaroon ho ng aberya sa baba, di ba, na pumasok yung mga kababayan natin may sakit na mahirap, pagkatapos siningil sila, hindi naman sa inyo magagalit Magagalit kay Pangulong Marcos. Di ba? Dahil sabi ni Pangulong BBM, zero na raw. Bakit kami sinisingil? So, baka dyan ho magkaroon pa ng tampuhan, Mr. Secretary. So, kung maaari, baka naman pwedeng ipakipaliwanag dun sa ating mga kababayan yung sakop nitong pulisiya. Yan. Ang initially, dito sa zero balance bill, nabanggit ko kanina, priority yung mga talagang walang kakayanan. Yung indigents, mahirap, seniors at BWD. So, ang sakop po nito, yung mako-confine sa basic accommodation or sa mga ward. Kaya nga, Sen, kaya mabuti. Yung private, Sa ward lang. Sa ward sa private. Pag hindi ka kailangan matulog ka muna doon. Ganun hindi, ba? sa ward nga, pag matulog ka rin or hindi, basta
basic accommodation. Yun yung initial zero balance billing na qualified. Yun, basta yan naman ho. Pagkayanin lahat naman, bakit hindi, di ba? Kaya lang kasi pag nag-private ka, ibang usapin na yun. Wala ang private. Huwag niyo asahan sa private. Magkakaroon lang siguro sa in the end, ang gusto natin, at least yung participation ng PhilHealth ay nandun. Kung sakaling private, kung yung hospital bill mo lumabas man, kahit papano 30%, sagutin ng PhilHealth, 40%, malaking bagay na po. Pero tanong ko sa inyo mga kapatid, Kung Jonat, meron bang DOH hospital sa lahat ng probinsya? Meron ba? Meron. Lahat? Hindi lahat. Hindi lahat. Kahit maliit meron. Yung iba provincial provincial hospital. na yun. Provincial, hindi lahat ng probinsya meron. May provincial hospital, meron DOH hospital. Ganun ba? Ngayon lang nagtitake over ngayon lang tineturn over ng ibang probinsya yung kanilang provincial hospital. Ito, meron tayong 87 DOH run hospitals na kasama sa zero balance billing. Ayun, may mga provincial, like yung halimbawa, pumunta sa akin si Governor Anhofer ng Zamboanga Sibugay, magpapatulong kasi sabi niya, paano kami na wala kaming DOH run hospital, meron lang kami mga provincial hospitals. So, hindi sila magka-qualify. So, nagpapatulong sila magkaroon ng at least assistance na yung mga probinsya na walang DOH, mabigyan ng extra siguro ng mabigyan ng, halimbawa, allocation for yung MAIP, yung medical assistance, kasi nga wala silang DOH. So, ba't hindi lang i-convert yun to into a DOH? May mga may requirements yan. As a matter of fact, sa tingin ko, sa PhilHealth, aside from yung tinaasan nila yung mga rates, siguro dapat tumulong sila magtayo pa together with the DOH and the provinces and the LGUs ng mga additional mga hospitals. DOH hospital. Na equipped and properly maintained, etc. By the national government. Alam mo kung bakit? Itong pagtaas ng rates na ito, doble kasi pwedeng abusuhin yun Yes. Pwedeng abusuhin yun. Kaya nga ang gusto sana natin ang gusto sana natin mangyari ay magkaroon ng mas maraming public hospitals. Maganda yun. Mas maraming public hospitals. Good morning, Mr. Justice Secretary Boying Rimulya. Good morning, boss. Saan na kayo? Hindi, pinag-uusapan lang namin yung mga binanggit ng Pangulo doon sa DOH zero balance billing, no? Siguro kako mahalagang ipaliwanag ni Secretary Herbosa kung ano ba talaga ang sakop at guidelines ito. Kasi marami tayong mga kababayang mahirap na may sakit, papasok sa ospital. Akala nila talagang zero. Sabi nga naman zero di ba? So para lang maiwasan yung tampuhan at saka yung expectations na mataas, baka kako magandang ipaliwanag ng DOH kung ano ba talaga ang covered nitong zero balance billing. At siguro i-publish nila. Publish ninyo kung ano yung mga ospital na sakop nitong zero balance. Unang-una, ang dapat nasabihin ng DOH din saka PhilHealth, unang-una, itong health services kasi natin, medical care, devolve. Ngayon, ano sabihin mo ng devolve? Nasa probinsya na Nasa mga LGUs. Nasa local government units na yan. Ngayon, ilan doon sa mga probinsya ngayon ang nagkaroon ng re-integration into the national DOH anong plano network. sa reintegration? And then anong plano sa reintegration? Kasi magandang yun ang importante. Magandang resource person dito si Secretary Boying dahil naging congressman, naging governor. Alam mo, sa Cavite, problema yan. Sa Cavite, 11 yung aming hospitals. Kaya lang, talagang hindi talaga equipped after all these years. Hindi pa rin equipped ng probinsya. Labing isa. Provincial hospital. Pero kasi iba clinic type. Pero yung malalaki namin, mga 4 yan. Apat? Pero ito, provincial lang ito. Provincial. Wala silang Ang city, ang Bacoor may sarili. Ang General Trias, I think, meron na rin. Tsaka ang Dasmariñas. Kasi marami tayong mga kaibigan dun sa mga LGUs nagrereklamo. Ang dinivolve daw dito nung DOH, yung trabaho. Pero yung pondo, hindi dinivolve. For a long time, ganun. Kaya nga yung yung approach mo sa health tsaka hospitalization. Pag ito i-sustain ng probinsya, dapat meron kang uniform system. Yes. Ang problema, hindi naman pwede i-uniform yung mga lugar na liblib. Mama, wala mercury drug o wala malalaking drugstore sa lugar nila. Paano ngayon ang pagkuha ng mga ng medicines? Kasi ang logical dito, ang mga gamot on consignment.
wala titigil na yung anomalya. Titigil na yung anomalya. Nabibili nga ng mga drugs na mag-expire lang. Na nabubulok lang. Ginagawang palabigasan Yun ang racket nun eh. Ginagawang racket, di ba? Tsaka pilperage, nag-expire. Ang dami na. Pero may maganda nga Sek Boy, yung kinuwento ko sa'yo, ganun ang sistema. By kung ano lang yung i-prescribe, by consignment, yun ang maganda. May consignment lang. O kaya may contract kayo. Sabihin natin may Mercury, Southstar. May contract lang kayo to supply. Di hanggang saan lang abulin. Tapos meron kayong floor price. Naka-indicate lahat ng prices. So pag may dadalhin lang reseta doon na, kukunin na. Okay as and when needed yun. May digital order ka. Tapos wala nang inventaryo ang probinsya. Wala nang mabubulok na gamot. Diyan talaga yung racket din. Laki racket niya. Ang dami nag-expire. Ang dami pilperage. Isipin mo nung naging governor ako, pagpasok ko doon, merong gusto mag-bid out ng mga 30 million worth of medicines. Ganun? Ginagawa yun. Ginagawa nila yun. Ginagawa yun. Saan magkakamitin to? Sino mag-administer nito? Di ba? So marami kang tanong. Kaya nga, dumating kami sa consignment sa dulong-dulo. Hindi talaga ako pumayag. Hindi ako pumayag. Kaya nga, hindi kailangan i-revisa ulit yung tungkol dyan sa devolution program na yan, pati yung reintegration. Kita mo nga, di ba? Ang mga racket dyan, para makuha ng supplier nila ng gamot, iibahin nila yung dosage. Baba, sanay tayo sa 375 milligrams. 389. 380. 390. Taylor Pitt. 412. Taylor Pitt. Tama. Di ba? Kasi sasabihin sa'yo, bakit pero paano ganyan? malalaman ng demand na yun? Wala ka naman knowledge ng demand dun eh. Dalawa Bili ng gamot. Saan mo gagamitin? Taylor Pitt. Dalawa nag-aayos dyan. Una, yung medical director, yung supplier, at saka yung doktor mismo. Kasi yung doktor gagawa ng reseta. Tapos yung purchasing. Yun na yan. Magkakasama yan. Admin yan. Kaya 376.5. Yun, milligrams. Isipin mo yung nangyayari na yan. Yung pinag-uusapan natin, yung nandoon na sa procurement ng mga medicine. Doon pa lang sa enrollment ng lahat ng citizens para sa PhilHealth. Hindi nangyayari yun. Yung e-consulta, hindi pa nangyayari yan, ha? Ganun ba? Wala yun. Pero ngayon, i-roll out na. May bagong programa ngayon, nag-aayos. Yakap na rin ang pangalan, ang program. Yes. Yakap. Pero ano rin yan? Yun yung consultation. Yung mga program, Yapos. Iba naman. May yakap. Yapos naman, Yapos. Tsaka yung mga gamot ni, Jaldodi, Yakapsul. Tsaka, Dapat Kispirin. Dapat gumawa na kayo yung pinakamatandang assistance pinakamatinding assistance. Yung gigil. Programa, gigil programa. Ganda yan. Pero yan, kasama yan sa programa ng wellness. Kispirin at Yakapsul, ha? Kasama sa wellness yan. Bago lang tayo mag-break, Mr. Secretary, baka pwede na rin yung tignan. Ito naman nagre-reklamo din. Marami ako naririnig. Nagpapadala sa atin ng mga mensahe. Yun naman daw mga HMO. Diba ito naman mga HMO, ang mga racket naman daw nito. Pag ikaw ay pumasok doon, nag-avail ka ng HMO yun. Pag ikaw daw ay nagkasakit, lahat pre-existing At pag pre-existing, hindi covered yata nung kanilang insurance. Wala nga mapapala. So, Mr. Secretary. Yung HMO ba, covered ba ng IC yan? Insurance Commission? Yes. IC o DOH? IC o IC yan? Dapat tingnan ng IC yan. Wala rin namang nangyayari dyan sa Insurance Commission. Wala rin kwentang ganyan. Yung CAP ba nun, i-covered ba ng Insurance Commission yun? Yes. Hindi, covered ba? Alam ko yun. Parang naging controversial yun, di ba? Yung College Assurance Plan. Kita mo, katulad yan. Ilan libo, daan libo nating mga kababayan ang naapektuhan yan. May nangyari ba? Marami hindi nakapagpaaral. Nagutang pa para magpaaral. Nagbago kasi yung kanilang... Di bale, Sek Boying, sapagkat alam ko, tinititigan nyo na itong problema na to sapagkat napakalaki ng problema nyo dyan sa naging pera dyan sa CAP na yan. College kasama dyan yung mga John Hay. Laking issue nyan. Marami yan. It's not just CAP. It's not just CAP. Ang dami yan. Kasi parang lahat ng mga nag-educational plans, etc. Ang ginawa dyan, legal na hold up Di ba? Pasok kayo, tapos nalugi, nabangkarote, sorry.
Alam mo, hanggang dikit yan ganun na sa lang ba? issue ng Janhi eh. Ha? Dikit yan sa issue Siyempre. ng Janhi. Siyempre, kasi ewan ko ba ano na nangyayari dyan. Pero tayo muna yung mag-break. Oras po natin, 30 minuto na makalipas ay kasyam ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Justice Secretary Boying Rimulya, Senator J.V. Ercito, Congressman Jonathan De La Cruz at si Inspector General Dodo Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning. Babati lang tayo nung nagmo-monitor sa atin sa ating Facebook. Si Benz Talosa from Hong Kong. Si Didi Manuel, si Malin Calderon from LU, si Franz Guerra Belgica, si Ersab Andal from Pangasinan, si Elmer Anyan, si Evelyn Beng Estrada, si Nabil Pangkoga, Gian Joseph Advento, Terry Layad, Marilyn Aren, Amanda Kerb, si Dajim Alvin Pogaam, si Leonardo Mendoza, Leo Cervantes Avares, Rian Perez, Lily Ruibar, lagi na kayo monitor to sa atin si bakit nagkaroon dito ng Era Estrada? De La Cruz Teresa, nakikinig sa atin. Ivan Bernardo, Jamir Coronel, Cornelson Elamparo, Natalie Rosario, Dade Veneroso, Richard Dumaki, Natalie Rosario, Lea Davila, at saka of course si Boss Halyurina, Hadlok Balyurina. Sandro Ginang. Yan, good morning sa inyong lahat. Si Colonel Francis Cabugon, si Bong, of course. Bong Belka, si Michael Cruz ng Batangas. Morning. Good morning sa inyo lahat. Siyempre. Gladys Gopez ng Pampanga. Si Jamir Coronel. Magandang topic po itong zero balance billing para mas maintindihan. Binabati din po natin yung palagi daw nakikinig dito sa ating programang Executive Session. Los Baños Mayor Neil Andrew Nocon. Yes. Mayor. At saka siyempre, siya nakikinig. Nakita natin kagabi. Saka yung mga kaibigan natin dyan sa Capiz, si Mayor Nonong Palomar, at saka yung yung mga kaibigan din natin sa Iloilo, si Raymond. Ito pa yung mga nakikinig palagi daw dito sa atin, yung mga tiga Department of Justice, General Assistant Secretary Eli Cruz. Yes. General Asek, good morning sa'yo. Mahusay ito si General Eli Cruz. You'll be surprised at how effective somebody like him can be. Sa Department of Justice. Alam niya nangyayari. Tsaka yung tinutukan niya yung police prosecutor training. Tinutukan niya, kaya tuloy-tuloy yun. Ang ganda. Maganda synergy. Synergy. Good morning din kay retired Police General James Brillantes. Good morning po, sir. Mag-monitor din sa atin. Good morning sa inyo. Congratulations kay Police Lieutenant General Bernie Banach. Siya na po ang si Bernie. Number 2 position. Bernie Banach. Director for Administration. Dati kong napakabilis, no? Nung mayor ako sa early 2000, siya po ay precinct commander ng Green Hills. Precinct na number 1. Nagsilbi pala sa San Juan yan. Pati si General Torre naging deputy ni General Gilbert Cruz. At that time. Sa San Juan. Marami. Sila Gerald de Gracia. Mayor. Si Mayor. Yung sa MMDA, si Lipana, no? Si Procopio Lipana, yung GM ngayon. Dati rin namin chief of police yan. Dumadaan ng San Juan. Okay. Bago lang natin iwanan yung topic ng Universal Healthcare. Kaya nga itong pagbalik natin, itong 20th Congress, nag-file ako ng bill suntok sa buwan, pero sana matulungan, pero makakatulong ng malaki ito doon sa direktiba ng Pangulo na zero balance billing na supplemental budget para po sa PhilHealth, no? Mga 70 billion yon, pero that will cover itong zero balance billing, yung mga additional benefit packages. Kung ano man ang maaprubahan ng Kongreso, kung sakasakali, at least malaking tulong to. Dahil sabi ko nga, itong magandang last 3 years, maramdaman ng tao na itong universal healthcare, malaking bagay rin sa administrasyon. Pero ang ano ko pa rin na sana mapag-usapan at mapag-aral ng mabuti, yung pagkakaroon ng talagang fully equipped, fully maintained na maayos na mga public hospitals. Kasi yun ang nagiging malaking problema eh. Pag maraming mga public hospitals na maayos, whether it is local government finance or devolved o kaya national government,
mas maraming mga kababayan natin makakapasok sa maayos na pangangalaga ng katawan. Ano yan we really have to have a template kung ano talaga gusto natin sa healthcare. Yes. Kasi kung yan ang gawin natin priority, then mas talagang makakakonsentrate tayo in improving the system. Yes. Kasi kagaya niyan, if you go to Argentina, ang dami-dami nilang mga pasyente na hindi man Argentinian. Yan gagaling sa ibang parts sa South America, nagpupunta ron, nagtatrabaho doon, libre din sila sa healthcare. Dapat kaya is really the system that you want. Tsaka priority ng government. Yes. Yun nga, yung pinag-uusapan yung national budget, ang balita, 480 billion. 480 billion. Billion? Yes. Billion was cooked up during the BICAM. Ganun? For flood control. At the BICAM level. At the BICAM level. Yung sinasabi mo just for flood control. Just for flood control. Hindi natin pinag-uusapan. Between the Senate and the House. Hindi natin yung pinag-uusapan. contingent nila. Small BICAM. Hindi, kaya nga. Yung pa-priority natin na mawala yung pera natin sa flood control o dapat integrated flood control and comprehensive health program. Health program. Ito naman kagaya niyan na paringit. Dapat si Secretary Pangandaman magpaliwanag din. Kasi may hawak siya Hawak niya yung mga... Si Secretary Boron, kawawa rin to. Kawawa Dahil akala ng lahat ng tao, siya lahat nagdi-discarte. Hindi totoo yun Kagaya niyan, nako-concentrate sa ibang regions, etc. Hindi totoo yun. Kasi may mga pasok, halimbawa, may... 2-3 senador yata yung magagaling na nagpa-parking kung saan-saan ng mga senators. Hindi si Senator JB. Hindi. Allergic tayo dyan. Pero malapit sa kanya. Allergic ako dyan. Kasi yung mga iba... Ayos na sana, dinugtungan mo pa Kaya akala ng iba, yung mga congressman, etc. dito, Region 3, Region 4, Region 5, etc. Yung pala, nagsama na yung sinasabi ni Sec. Ito na BICAM insertion. Ayan. Ito naman ang tanong. Sosyo sila. Pero alam mo, kung Jonah, totoo yung sinasabi mo, no? Sapagkat marami tayong mga kaibigan sa DP, yung iba dyan, umaayaw na nga sa DP. Kasi ang sabi nga nila, wala na kaming control dito. Kung ano yung plano namin, hindi na namin magawa. Wala na sila. Ano yung gusto ng mga magpapasok sa planning nila. Wala na yung plans and programs. Wala na. Kaya yung iba umaayaw na Marami nga dyan, walang plans and programs walang POW. Tira lang. Pero minsan nga, diba, sabi ko kasi pag nagmumotor ako, minsan nalulungkot ako kasi parang nakikita mo na nasayang yung pinaggastusan. It could have been used. Oo. Batangot ako doon. Sa Batangas. Kasi gusto ko pag nagmumotor ka, kita-kita mo yung dagat. Ang sarap tignan Tapos lupa yung dinada. Ngayon hindi mo na makita yung dagat Palitada nakikita mo. Dapat daw doon ka duman sa seawall. Dapat ayusin. Kanya sa Batangas. Basta Region 4. Marami sa Batangas ganyan. Sa Quezon meron din. Marami. Ginawa rin sa Quezon. Pero ang tanong nga dito ng marami. Marami seawall Alam nyo, yung mga legislators, with all due respect sa ating mga kaibigan, di ba talaga namang yung iba well-meaning, no? Meron maganda naman ang intention nila. Pero sa akin, natin yung health, di ba? Ang sa akin lang, miski na anong gawing insertion ng mga legislators natin, mapa congressman o mapa senador, ngayon ang tanong ko, nasaan yung DBM? Di ba kasi yung DBM, ikaw ang gatekeeper. Hawak mo anong salansan nilang ginawa dyan? Di ba? Miski na ano pang gawin ninyo? Na kung 400 million, 400 billion, 1 trillion. Pagdating namin sa executive yan, ibipapabito ko sa presidente. 'Di ba? At assuming hindi ko mapabito sa presidente, hindi ko i-release. For later release yun. Ganun na lang. FLR ba lahat yun? FLR. Kaya nga kinuha dapat sila mag-ano Hindi 2025 budget. Magsasala. Maraming ginanon si presidente. FLR. Ang dami talagang pinaglaruan sa budget. Ang isa dyan, yung counterpart funding natin sa ODA. Yes. So, Overseas Development Assistance. Dinudukot nila yan. Kasi ganito. Counterpart funding. Kasi ganito. Yan yung nilaban natin last time kasi nga for 2 years yung nawala yung foreign assisted na mga priority programs na ilag sa ang program. Kasi ang mga kababayan para lang inuna yung kanilang klaro programa. Yan buong budget pagka isinabmit ng Pangulo pagtapos ng SONA,
Di ba? Ang tawag doon dyan yung National Expenditure Program. Ito yung mga gastusing pambayan ng gobyerno. Nasa tingin ng executive ni Presidente. Ito yung dapat. Ito dapat for this year. So for example, 1 trillion. Yan isasubmit ng Pangulo sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, nagiging General Appropriations Bill. Diba? So dyan ngayon, yung 1 trillion ay nagiging 1.5 trillion, 1.2, 1.3, etc. etc. Pagdating naman pag inapprove naman yan sa House, di ba kasi lahat ng budget should emanate from the House. Aakit po ngayon dun sa Senado. Pagdating naman dun sa Senado, magiging kung ano-ano na ang idadagdag pa din. So siguro ang maganda lang, bakit hindi i-publish o kung saan man ilagay, ano ba talaga yung National Expenditure Program na isinubmit ng Pangulo sa Kongreso? Hindi ba na-publish, Bon? Based on the General Appropriations Bill. Based on the NEP. Diba yung original? So based on the NEP, alam namin kung magkano yung original, magkano paglabas sa House, magkano paglabas sa Senado, magkano paglabas sa BICAM, magkano paglabas pagdating doon sa small committee tinatawag. Kasi po padagdag ng padagdag. Ibig sabihin, ang gusto mo magkaroon ng matrix nila. Para makita yung bawat galaw. No? Pero more than that, yung mga sinasabi ni Presidente, comprehensive healthcare program, comprehensive flood control or whatever program, river basins base, etc. Yun, mga multi-year yun. Huwag nang pakialaman yun. Huwag nang pakialaman. Yung multi-year allocation. Yan? Halimbawa, sinasabi ni Sen, yung tungkol doon sa master plan. Flood Control Master Plan. Integrated. Meron yan. Sa Central Luzon. Dapat wag nang pakialaman. Tagal-tagal na nun Kasi hindi mapatupad kasi maraming gustong makilahok. At gumagawa ng sarili sahog. Bakisahog. Nag-iiba yung sahog Ang pinakamalungkot kasi nito, for example, yung binabanggit ni SOJ na official development assistance doon sa mga foreign assisted projects. Di ba? Yan may mga local counterparts. Di ba? Kasi pag hindi mo yan nilagyan ng local counterpart, hindi tatakbo yung proyekto. So from the start, doon sa National Expenditure Program, nakapasok yan doon sa mga line agencies. Pagdating sa Kongreso, ang ginawa, para maisingit yung kanilang mga priority projects, yung mga official development assistance allocation, ibinaba doon sa program. Pagkatapos isiningit yung kanilang mga priority projects, kalsada, tulay, flood control, etc. Farm to Mansion Road. Pati yung pati yung debt payments. Pati yung debt payments, ginagano yung debt payments automatically appropriated yun No. Inayos na rin nila. Inayos yun. Hindi, pati nga yung subsidy sa armed forces, di ba inaalis nila? So maganda, klaro, pagkatapos i-involve ninyo, for example, kung talagang gusto nyo talaga may magbantay, i-involve nyo yung mga maiingay dyan sa civil society, yung talaga mga watchdog dyan. Di ba? Yung sina professor. But they should also be advised. Yung mga sinasabing civil service, civil society, they have their own interest. Hindi, kanya lang. What I mean, may sariling diskarte rin yun. But still, di ba? But still, kahit pa paano, may check and balance, di ba? Yung grupuhan na yun, kung sino man yun, di ba? Para makita talaga ng tao at malaman. Alam mo, isa lang naman solusyon talaga lahat na to Boss, transparency. I-publish din nyo. Publish lang ninyo. Okay na yun. So, kung ano sinabi ni, di ba? Nagsalita na si Pangulo, di ba? Dapat maano na yan. Ipapublish yung, ano ba sabi ni Pangulo ipapublish daw? Open BICAM. Yung flood control, publish. Pero BICAM, publish. Alam nyo kasi, kahit na i-publish dyan sa mga dulo, BICAM, etc. Kung nagawa na dito sa first part, ano pa? Ang talagang kailangan dyan is the control nung DBM, di ba? At nung Office of the President. Miski na isingit nila yun dyan, huwag nyong ilabas. Pero minsan talaga, yung budget, win some, lose some, tulad nung nangyari, kwento ko lang yung personal ko, nalungkot tayo doon sa nangyaring nawala yung PhilHealth, na subsidy kasi hindi daw ginagamit. Pero yung binantayan ko last year kasi yung DOTR at yung iba pa, yung dinipensa ko. Kasi nga pinaglaban natin ay foreign assisted. Dahil priority program ng gobyerno, administrasyon, maibalik yun sa program funds. Saka nilaban natin. Saka nagkaroon tayo ng alam ko nagalit ng presidente dyan dahil nga nagkaroon tayo ng default, na late tayo. Dahil nga po, sa nangyari yun. Inuna yung... Nagkaroon tayo ng default? Nagkaroon tayo, kaya alam ko nagalit siya. Tinanong siya. Kaya kwento ko na lang.
Pero yun nga, sa lahat ng ito, miski na ano pang paggagawin ho natin ng foreign assisted yan, dapat nasa priority talaga. Kapag ho yung meron kang active DBM, di ba, Secretary Amina Pangandaman, mabait ho ito, mabait, mahusay, magaling. Pero parang may pagkukulang po kayo dito pagdating doon sa mga nakakalusot sa budget. Kasi kung ako ang DBM Secretary, di ba, pagka yan, natapos na, finished product, isinubmit for signature of the President, all I have to do is to go back to the National Expenditure Program. At sabihin ko sa Presidente, Mr. President, ito po yung atin. Ito po yung inilabas ng Kongreso. Ito po yung mga sobra, ito po yung original. Ito ho mga ito, ibito ninyo. Wag ho ninyong payagan. Pagdating, hindi, more than that. Tama yun, na DBM, at saka COA, of course, because of the post-enactment. Pagdating ng COA. But more than that, the DBM should be very active with the budget officers and accountants of each and every agency. Alam mo kung bakit? Yung DBM, meron ganyan release. Pagdating sa agencies, yarian din yun. Kasi ganito yun. Pag nag-budget call kasi, DBM ang nagsasalansan . So each and every agency will have to submit their own individual budgets to DBM. So dapat pagdating pa lang doon sa bago pa lang i-prepare yung National Expenditure Program, maayos na nasalansan at na-review ng DBM each and every budget of any line agency. Diba? So, dapat sa NEP talaga. Sa NEP talaga. Alam mo yung word na insertion, di naman dapat masama . Tulad namin dati, sanay tayo, institutional insertion. Bawa, pumasok ang DOJ. Bawa, kailangan nilang palakasin yung cybercrime. Tama. Nagkaroon tayo ng hearing. So, iti-take note namin yan. Mag-i-insert kami. Pero hahanapan mo ng pagkukunan. Yes. Hindi yung magdadagdag ka na lang. Hindi ka kasi zero sum yan . Zero sum yan . Kasi hindi ka pwede minus magdagdag. Dito, kailangan add dito, minus may pahahanapan sa ka. EAP, ano man yung baway mo, itong EAP modernization, natanggal yung 10 billion dyan, nilagay naman natin. Ito lang, personal experience po rin, nangyayari. Kailangan talaga mabantayan ng DBM yan. Halimbawa po yung sa NIA, malaki rin ng dyan, yung National Irrigation. Yung sa NEP ng Pangulo, nasa 42 billion. Tapos, nung lumabas po, ang naging 92. Nagdagdag. So, nagdagdag. Tapos, nung nagkaroon ng nagka-parking. Nung nagkaroon ng confrontation, fairness man po, ito naman sa Senado, na ginawa naman, hindi naman lang. Sinabi namin, nung nagka-confrontation, sinabi, we're just following the NEP, dapat yung NEP. Sinita na, kasi dumoble. Pinaglalaban pa nung ni si Alino. Pero tsaka wala sila absorptive capacity. Wala. Yung 92 billion, hindi na kayang gawin. Without yun. Pero 42 billion, more than double. Yun nga sinasabi natin. Talaga yan. Miski na pang isingit ng mga legislators, kung matibay yung executive branch na pag-aalisin yan at wag talagang pagbigyan, hindi yun mapapagbigyan . Di ba may kasabihan? Huwag magsisingit. Yung? ng Mabaho ang singit. Mabaho ang singit. Si Dr. Rizal. Alam niya yan, General. Alam niya, in-inspect niya yan Inspector General to. Mahilig sa bouncy to Bouncy. Pero yun nga, di ba? Yun lang ang sinasabi natin. Mr. President, alam mo ninyo, hindi nyo kailangang magalit Di ba? Kasi yung iba, ang gagawin lang ho dyan, kailangan magalit. Pero kung ako sa kanya, Mr. President, ito naman suggestion lamang, kung yung sa tulong po na pagre-revisa ng inyong budget secretary at yung inyong finance team, di ba, simple lang, makikita nyo, para ka lang nag-edit ng teksto di ba? Ano yung unang draft? Ito yung second draft. Di ba nakikita nyo pag doon sa application, pagka pina-edit mo, makikita mo lalabas yung mga pula doon sa text, makikita yung mga binago ng application. Yun lang makikita, Mr. President, ito yung original, ito yung dinagdag. Gusto ba ninyong pagbigyan nito? At malalaman naman yun Kasi, tama si Sen, may mga items na hindi kailangan, kaya pwede mong baguhin yun at ilagay mo yung budget na yan into other items that are actually needed. Importante yun. And that is where the Congress comes in. But minsan naaabuso yung ganun. At the same time, ang importante doon yung sa execution. Kasi
pwede naman, the executive, the president, has all the powers as far as those things are concerned. Kasi pwede siya later release. Itong ginawa nyo na ito, hindi ko kailangan to. Bakit nyo nilalagay dyan yan? Halimbawa, yung pinag-uusapan palagi yung PhilHealth, yung budget ganito, etc. Nakiririnig ko yung ibang mga legislators, di ko naman nila lahat. Di ba, umaangal na bakit daw ganyan, inurong daw yun ng Department of Finance, etc. Alam mo ninyo, napakasimple lang eh. Di ba, kung talagang gusto hunin yung baguhin yan, alisin lang hunin nyo yung proviso in the 2024 budget authorizing Congress na iurong yung mga sobrang pera. Miskin anong kiyaw-kiyaw nyo, hindi naman ninyo inalis yung provision na yun in the 2024 budget. It stays doon sa 2025, 2026, 2027 until that provision is repealed. Hindi ba? So, nasaan yung natin? Nasaan yung pinagsisisigaw ninyong mali ang ginawa? Mali yung ginawa. Bakit kayo wala kayong ginagawa to repeal that provision? Saka tingnan, authorizing the Department of Finance, 'di ba, na ilipat sa yung mga GOCC budget, 2 years 'di ba? Kung saan nila gusto. Basta't may sobra, pwede nilang dati hindi nila pwedeng galawin 'yon. Kasi merong special law yung ibang sa 2024 budget yan. Sa GOCC. Hindi na-reveal yan. Hindi na-reveal. May magic provision eh. Pwede paglaruan. Pwede niyang paglaruan. Kung talagang Secretary of Finance. ng Department of Finance, which is siyempre headed by the Secretary. Kaya yun yung rason ba't nakuha yung sa subsidy. Ngayon, ang justification nila Secretary Ralph, inauthorize kami ng Congress eh. Ano mang gagawa ko, kailangan ko lang silang sundin. Meron kayong pwedeng gawin, Secretary Ralph, huwag ninyong gawin. Tsaka yung pinagkunan nun, halimbawa sa PhilHealth, earmarked yun eh. Syntax law yun, hindi yan sa UAC. Technical malversation. Halimbawa. Kasi earmarked yun eh. Kasi ang PhilHealth, trust fund yan. For example, doon sa syntax law, nakalagay doon. Lahat ng ma-generate namin dito, mapupunta dito kay A, B, C, D, and E. Di ba? Including kasama sa PhilHealth. Hindi mo pwedeng galawin. But by virtue of this GAA, batas din yan eh. Di ba? Na-supersede yung inilagay nyo dyan sa syntax. But more than that, marami mga special accounts na hindi nga nag-work out eh. Yung special accounts na sinasabi na, for example, yung tungkol sa Coco Levy. On top of all of these things. Yung Malambaya sound, yung syntax, etc. Hindi yan napag-aaralan na mabuti. Paano gamit yan? Ito, Sen JB. Ngayon, 2026 budget. Kung talagang seryoso yung ating mga mambabatas, di ba, pagdating sa pag-restore ng pera ng PhilHealth at yung iba pang GOCC, alisin niyo yung magic provision na yun. Wala, hindi makakagalaw. Hindi makakagalaw yung DOF. Gustuhin man nila, wala silang legal basis to do so. Ilagay lang yan talaga noong 2024 eh. But more than that, yung mga GOCCs or yung mga ibang agencies, may special provision sila eh. Key budgetary allocation nakalagay doon. X percentage of your income ganito pupunta. Yung mga income generating and then hindi nila nagagamit yan. That's another issue. Kaya dapat i-harmonize mo yan. Ang ginawa nga lang nila, omnibus, isahan. Parang hindi na namin galawin yung bawat special law na yan. Diba, omnibus na lang. Dito, ilagay ko dyan sa GAA, nakapasok na dyan sa GAA, pwede na lahat yan. Ganun ang ginawa nila. At in the meantime, magbe-break lamang po tayo. Oras po natin, 57 minuto na makalipas ay 9:00 na umaga. Good morning! Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Inspector General Dodo Dulay, Senator J.V. Ejercito, Justice Secretary Boying Rimulya at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, gentlemen. Good morning. Ito Alam lang. Pinay-fake news ngayon si Sec eh. Hindi, maganda kasi yung ako uso kasi ngayon yung mga spokespersons di ba? Yung mga tigapagsalita. Di ba? Kung meron kayong spokesperson, kukuha na rin lamang kayo. Mga Senate, House, impeachment, etc. Ito ang gawin ninyong model. Yung Supreme Court spokesperson, si Attorney Ting. Kilala ko yan. Attorney Ting. At meron nga sinabi si Attorney Ting doon sa statement na pagdating daw doon sa pilian, doon sa pagiging ombudsman, hindi daw totoo yung mga kumakalat na balita na nag-umpisa na yung Judicial and Bar Council doon sa pag-evaluate ng mga kandidato. Kasi meron lumalabas dyan. Ang daming gumagawa ng kwento. Fake news. Na hindi naman totoo. Kinlaro lang nung isang napakahusay na spokesperson napakaganda na sana'y gayahin ni spokesperson Abante ng House of Representatives. Yung demeanor,
Diba? The manner of speaking. Anti-Claire, si Anti-Claire. Si Anti-Claire, isama mo na. Wag! Diba? Pati yung si Tonggol. Yung si Tonggol ng Senado. Okay, diba? Matuto kayo dito kay Atty. Kaibigan ko yan. Ha? Nakilala ka, kaibigan ko yan. Magaling yan. Mo, gusto ko din maging kaibigan. Si Atty. Camilti. Oo, nakaibigan mo. Siguro mga 10-15 years. Kaibigan niya ni Justice. Bagong lawyer. Kaibigan ni Justice yan. Well, anyway, ang sabi ni Attorney Spokesperson Ting, diba, ng Supreme Court. Nagkatawa ng tawa. Brad mo ba yun? Ano ba yun? Turbo Brad ba yun? Hindi naman Turbo Brad yun eh. Si Justice. Yung kaibigan ni Justice. Sinabi ko nga pag napakagaling ng kanilang spokesperson, pakisabi. Yan sa Supreme Court. Kung doon lang kay... Tama pagpili, ano? Tama pagpili. Pleasant. Parang si Princess Abante rin. Pleasant ang sabi ko. Talaga? Dapat banggitin din natin yung spokesperson ng Justice, si Miko. Yun ang mga tipuhan. Tipong mga ganun. Mga ganun. Huwag naman yung kamukha ni Kwan dyan. Huwag. Si Miko nag-apply lang sa akin yan. Pero ano yan, kasabay ng mga anak ko sa eskwelahan. So nag-apply siya. Sabi ko nga, ilang tanong pa lang, alam ko na pwede na spokesman. Alam niyo kasi, yung Miko, bukod doon sa kanyang magandang lalaki, abogado, di ba, magaling magsalita. At saka alam mo, marami nagsasabi, mababa daw ang loob nitong Miko Klabayan. Taas ang EQ. Taas ang EQ. Hindi katulad nung iba. Di ba, nailagay mo lang sa posisyon, miskin na hindi bagay na spokesperson. Iba na mag-isip. Di ba, iba na ang dating sana kuwang kayo. Pero dito sa sinasabi lang ni Atty. Ting, hindi pa raw nag-uumpisa yung evaluation ng mga kandidato dito sa Judicial and Bar Council para sa mga nag-a-apply bilang ombudsman. Ang interview niya sa August 28 pa naman. Tagal pa. Tigil niyo muna yung mga fake news na yan. Halatang-halata naman na meron kayong gustong itulak at saka meron kayong gustong alisin. Process of elimination ang aga. Pero maiba lang ako, parang Ed, Yes, sir. Sapagkat isang napakalaking nangyari last week, itong pagpirma ng ating Pangulo, ni Pangulong Marcos, doon sa Republic Act 12231. Ito yung Government Optimization Act or yung Right Sizing Law. Ang tagal na nito na tinutulak, ang tagal na nito na bago na pirmahan, naging nasa batas at saka napirmahan. Pero napaka-significant itong batas na to kasi itong batas na to, at dapat bantayan natin lahat sapagkat ito na ho ang batas na magkakaroon po ng kapangyarihan ng ating Pangulo na kumbaga ayusin ang lahat ng ahensya na ehekutibo. Yun ang sinasabi natin ng mga ahensya na maaring hindi tugma ang kanilang ginagawa o kaya papatong-patong, nagduduplicate. Ito na ho ang batas na magbibigay po sa ating Pangulo ng kapangyarihan para ayusin ang buong ehekutibo. At napakalaking nito napakalaking trabaho nito. Yes. Sapagkat dito ho pwede ho mag-abolish na ang Pangulo ng mga opisina na sabi natin redundant o wala nang saysay o wala nang silbi. Kaya lang ito lang ang kailangan bantayan natin kasi may komite. May komite na mag-uusap dito. At dito siyempre mag-uumpisa yung lahat noong pag-aaral at saka mga proposal kung anong ahensya. Kasama yata dito GOCC, Kung Jonat, yes, kasama GOCC. Kahit GOCC. At saka malaking partisipasyon dyan ng Congress. Kasi yung budgeting para dyan sa mga opisina na yan. Kaya nga, good morning, Congressman Ador Plato. Siya ang chairman ng Government Reorganization. Ay, di kasama si Kong Ador dito. Kasama si Kong Ador dito. Kasama siya dyan. Kong Ador, nakita namin talagang parang bumabata sa... Tuwi-tuwi na, Tumitindi, Tumitindi. Kong Ador. Stem cell ba yun? Stem cell? Stem cell? Hindi, natural daw yun Natural. Exercise lang daw, exercise, tsaka tamang diet. Saluyot lang. Kasi talagang matikas na matikas. Tuwid na tuwid ba maglakad si Kong Ador Iba dating Ano yata siya Siya yata yung pinagbasihan ng ng sine ni Brad Pitt. Ano yan?
The Curious Case of Benjamin Button. Pabaliktad Mga bata eh. Pero ito lang tingnan lang natin itong right-sizing law at siguro ito importante yan. Ito na po yung hudyat para magkaroon na po ng mas ma-effective na ehekutibo. Reorganization. Natutugon talaga doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Yes. No? Pero ito lang bago lang natin. Pwede ba dito maisingit yung gusto natin doon sa water? Yes. Di ba yung Department of Water hindi maituloy? Pwede itong gawin na ito ni Presidente, di ba? Kasama na yun. In a sense ba ito mo kung John at kaya ba ni Pangulo magbuo? Yes. Kasi dito parang pwede siya mag-create ng Pwede bagong mo reorganize agency. kung paano mo gusto. Hindi, pwede to. Pwede siya mag-create. Pwede. Under that particular law, this President can issue executive order. Executive order lang katapat And dito, then come no? out with I-organize yung mga water agencies. For example, pero dapat talaga kung Jonat, maipasa na rin yung department of water. Merong ano yan, Sen, there are two versions as I understand it. The department or yung it's also a cabinet level post but it's called the National Water Resource Management Authority. Pero pwede ng Presidente sama dito, no? Yes, na pagkaroon na isama niya na yung Department of Water, no? Depende sa galing Meron ng na kami abogado. draft yan. May draft na kami yan. Malaking bagay Actually, ito. 2022 may draft na tayo yan. Oo. Pero pwede tatlong taon na Pero rin. binigay ko sa DNR. Sa right sizing, pwede na ipasok. Sa right sizing, pwede na yan. Pwede na. Pero ano yan, yung mga kaso nga niyan, nire-review na ng OGCC. Mga joint venture agreement. Joint venture, ano? Na ginawa ng mga water Concessionaires. Yung Water district. water district. Kasi the water districts are all government corporations. Diba? Government corporation yan eh. So under the OGCC yan. So lahat ng ginawa niya na Pwedeng i-review. joint venture, i-review. Ngayon 75 of them yung sa prime Ganun? water. Napag-uusapan yung prime water. Balita ko, binebenta na raw. But more than that, yung water districts, nasasabi ni SEC, yung water districts have to be given more prominent corporate responsibilities at saka charter. Dapat Kasi, naman. Marami sa water districts, creation lang yan ng local government. Dapat ilagay sila Hindi sa ba national to? Hindi ba national yung mga yan? dapat ilagay sila sa LUWA. Pwede Local naman Water Works Utilities. Under that right sizing law, Pwede na. Pwede na. Pero dami pa lang pwede dito sa right sizing. habang wala si Pau, diba, pwede natin pag-usapan yung prime. Kasi balita ako eh. Bakit sabi ni Pao, okay lang sa kanya. Okay lang sa kanya. Kasi binebenta na. Parang balita ako, balita lang. Sabi nila. Willing nang ipakabenta. Sinabi lang yun ni Madam. kami, hirap na kami dyan. Ayaw na namin yan. Iba yung sinabi sa gagawin. Bakit hindi kayo Magkaiba mag-issue ng undertaking na ibinebenta nyo? Oo. Diba? Paano totohanan? Baka totohanan na Ang kwan lang ang gawin lang ho ninyo, makipag-uusap din ho kayo sa isang malaki. Tapos kunyari, binenta nyo ron. Diba? Ganun ang ginagawa ng marami. Yung mga malalaki, ayaw na lang tignan yun. Baka maipit ka, madamay kami dyan. Pero yun lang ha. Pero bago lang natin Ang kailangan lang doon, gawin lang concession area na malalaki yan eh. Kasi malalaki, at least may provide ng tubig. Tama. May bulk water yun eh. Ito, walang bulk water to. Kung Meron lang ito, kahera. Tsaka collector. Bulk din yun. Bulk collection. Halimbawa, pwede mo sigurong hatiin. Efficient. Collection. Pero under the law na ginawa ninyo sa JB, itong PBP, dapat ito idana, no? Yung mga ganito. Lahat. Pati local kasi JV to, or local PPP, dapat dumana ng national vetting. Approve na ba yun, Sen? Dapat pasado na. Under the PPP code. Dahil kinikwento ko nga dito kasi Boeing nun. Napalaban ako diyan sa under review na napalaban ako diyan sa sa deliberation sa floor, no? Talagang matindi ang challenge. Hindi ko binigay kasi talagang inaano na dapat pag local dapat talaga. Ang pinipilit nila na pag local PPP hindi madaling dapat kausapin dumaan sa national. Pwede. Ang dami nangyayaring local na mga PPP. Pinili talaga. Iba give some give and take. Give and take eh. Pero yung talagang main provision na dapat lahat basta PPP kahit local man. NEDA. Dapat dumaan. Dapat dumaan pa rin ng NEDA. Dapat Ngayon ang tanong ko sa iyo, Sen JB, sino yung mga nagtutulak niyan? Nung wag challenge sa'yo. Baka naman pwede mo sabihin sa atin. Wala naman si Pao dito. Sa atin. Tanong mo lang kay Pao.
yung people behind Primewater, yung ayaw, ano. Ayaw, yung, Ayan na. Ito na. Malapit na. Konti pa. Brad, paypay mo ng konti. Paypay mo. Wow. Pero ito, bago lang natin maiwan, pinag-uusapan yan. Pondo ng Kongreso matatapyasan DBM. Gusto lang natin ibigyan ng si DBM Secretary Amina. Si DBM Secretary Amina, mahusay, magaling. Pero Madam Secretary, medyo kailangan hunin yung salain. Salain. Hindi pwede yung pupunta kayo, iikot kayo, mag-i-inspection kayo ng projects, flood control, etc. Tapos parang kinagagalitan nyo, pangit. Bakit ninyo inirelease? In the first place. Di ba? Kung gusto po nyo talagang manalo, national. Ayan. Dahil nakikita ko marami kayong mga TikTok, social media, etc. Marami ba? Ano ba? Tatakbo ba itong si Secretary Amina Pangandaman? Marami ba? Hindi. Anyway, pero sana lang makita maigi ni Secretary Amina, di ba? Itong mga ito, di ba? Hindi pwedeng puro photo release, press release, social media release. Hindi pwede, kailangan sa action, ma'am. Kung talagang nakikita nyo hindi dapat i-release, huwag nyong i-release. Di ba? Ganun lang kasimple yan. At ibigay ninyo yung mga listahan. Di ba? At yung totoong listahan. Back to basics tayo. Yes. Nasa NEP, kung yung ano may insertion, sabi nga, zero sum, dadagdag ba, dapat konti lang. Dapat institutional. Huwag naman yung sobra. Ang dating. Dapat institutional intervention o insertion. Ito tanong ko si JB, Sek Boying, Kong John at sa Paring Head. Nagsalita na si Pangulong Marcos on the national government projects na gusto niya whole of government comprehensive ang approach. Isa na rito doon sa flood control. Meron pang iba na sinabi na si Pangulong Marcos gusto niya buo ang pagtingin ng Kongreso dito. Ito ba nailagay ba? Yun ang tanong. Nailagay ba ito, yung vision ni Presidente dito sa NEP? Very specific. Kasi importante yan di ba? Yung tungkol sa flood control, irrigation, etc. Very specific sa Presidente doon. River systems base. River systems. Ibig sabihin, basin, etc. at lahat. Kasi hindi, nawala yun natural drainage. Natural. Bago lang tayo mag-break, ang importante ho kasi dito, Mr. President, yun yung sinasabi ninyo na susunod. Kasi po, pagka hindi po nasunod yan, makakantsawan ho kayo ng publiko na sasabihin tayo puro podcast. Tayo, puro salita lamang. Diba? Wala po tayong nagagawa. Maglagay ho kayo ng Exhibit A. Diba? Sino ba talaga yung mga congressman na nagsingit? Sino ba yung mga senador na nagsingit? Ano ba mga projects? Madali namang makita yan. Magkano yung pumalpak kaya binabaha yung mga taong bayan? At saka, ano yung mga ginawa ng mga lokal? Kasi kung minsan, yung mga lokal, pa-sulsul yun pa ganun Halimbawa, nakikita ko, yung mga insertion, kawawa din ko kasi si DPWH Secretary ni Bunoan. For example, yung isang siya ang ginugulpe. Pero tinatakot din siya ng mga congressman. Yun na nga yun. Yun ang ibig sabihin. Inaano siya pinapahirapan siya. Hindi, at saka yung mga pinupuyat talaga yan. Talagang hindi pa uwi. Kawawa yan doon sa tingnan ninyo halimbawa, yung isang congressman. Pinuputakte yan. Pinuputakte. Ito palagi sasabi ng congressman, wala naman kaming pakialam doon sa project implementation. Kami ay tiga-request lamang. Diba? Nung mga hinihingi ng aming constituent, susulat kami ngayon sa DPWH at kung pagbibigyan, salamat. Diba? But in truth, alam naman natin, for example, isang congressman, nagtayo ng mga infrastructure niya sa mga bangketa. Diba? Ng Maynila. Ayan, 19 million, 20 million, etc. Ang ginastos, giniba. Ngayon tanong ko, Mr. Congressman, sino manananggot dyan? Ituturo nyo na naman yung DPWH. Wala naman kaming kinalaman dyan DPWH, kayo naman, sigurado ako may mga sulat yan. Ilabas nyo yung sulat. Tsaka hindi, ang ginagawa dyan, wala kaming pakialam, etc. Pero pagdating na tatawagan na yan. Alam naman natin kontrolado nyo yung DE Hindi si Dick Engineer, siya nag-award Nabobolahan pa ba tayo? Pero ito nakakainis lang kasi ang dami, parang aabot yata sa 50 million pesos. Mr. Secretary, ano ba yan? Kunyari, ginawa, mali, giniba, nasayang yung pera ng tao. Sino mananagot? Kagaya niyan. Ipinakita ba sa inyo yung tungkol sa Sa Cavite, ang laki ng flood control budget? Ulan? Saan? Sa Cavite, yun na nga. Pero sabi ko Senate, sa Senate nang galing yun. Hindi nang galing sa House yun. Care of? Senate yun. Parang care of Anyway,
Yun lang ang sinasabi ko. Sino ang mananagot sa mga proyektong yun? At sasabihin ng congressman, wala kaming pakialam dyan, DP nag-implement. So, may ipit yung DPWH. Patay na yun. Last week dinescuss ko, halimbawa yung sample lang namin sa San Juan. Yung kahuli-hulihang pumping station na nirequest na ilang taon na. Paulit-ulit ako dito kay Secretary Bonoan. Inabot pa nung huli ito, nung dating administrasyon. 3 taon ko ito pinalalagyan kasi ito na lang yung huli. Yung nababaha yung barangay San Perfecto. Hanggang ngayon lubog pa rin. Yung ba yung Batis? Batis San Perfecto. Yun nga, kinuwento ko kay Sec Boying, iniirata nga. Kung ito nangyayari sa amin, nangyayari din sa iba. Diba technical malversation yun? Yung irata. There was an error. Oo, error yun. Pero di ba technical malversation yun? Dami naman error dun. Parang sinasadya na yun. Kasi ang error, isipin mo, pumping station, pinelta ng drainage improvement sa snow protection, hindi makakatanggal ng tubig. Paano naging error? Yun ang error, yung pagpalit nila. Diyan sinasabi kay Secretary Pangandaman. Ba't mo pinapayagan yung mga yan? errata. Kasi, miskin na baguhin mo man yan, yung sa Project ID, pagka hindi mo binigyan ng saa yan, diba? Kasi pag tinignan, wala naman dito yung saa. Yung sa allotment order. Sa allotment advice. Advice. Diba? Kasi pag tinignan mo dun sa GAA, wala naman dito yung slope protection yan. Meron dito drainage. Bakit naging ganyan? Hindi mo dapat bigyan ng saa. Errata yan. Errata yan. Balita ako, pati minority daw, nakikialam na pagdating sa House. Sa House. Minority, pagdating sa House, sobra din daw yung minority na yan, di ba? Ako, sa itsura pa lang yan, ha? Party list. Sa itsura pa lang yan, dudan-dudan na ako. Yung party list na kung di ko alam kung congressman o contractor. May infra budget yung mga party list. Hindi ko talaga naintindihan yun. Sabi ko nga, nare-request. Senator Ping, diba, tignan ninyo yung mga nadagdag daw. Diyan sa probinsya ng Eastern Samar, baka magulat kayo. Diba? Pero bago natin puntahan yan si minority leader na hindi nagsasalita, basa muna tayo ng PAGCOR. Para sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ng website ay may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Oras po natin, 21 minuto na makalipas ay 10 ng umaga. Good morning. Last segment na po ng programa Executive Session. Abay, ako po si Ed Javier. Kasama po natin Congressman Jonathan De La Cruz, Justice Secretary Boying Rimulya, Senator J.V. Ercito at IG Dodo Dulay. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Babati lang tayo sa ating nagmo-monitor sa ating Facebook DCRH, Cristina Diaz, si Conrad Yu, si Angela Yap Musni, Ravelito Magallones, yun yung mga nagmo-monitor ngayon. Maraming salamat po sa inyo pagsubaybay sa amin dito sa Executive Session. Mr. Secretary, update lang daw doon sa missing sa Bungeros. Meron bang bago? Ito na. Meron pa kaming wino-workout na alam ko, wino-workout ngayon ng kanyang mga abogado yung affidavit ng isang pinasundo namin sa Cambodia. Yung kapatid ni Totoy. Yung isang kapatid. Yung isa kasi meron ng affidavit. Yung nakakita ng 10 patayan. Nakasama siya ron. Nakita niya talagang patayin yung 10. Tapos yung isa naman, mabigat din ang papel. Kasi alam niya yung mga nangyayari dahil siya ay close in. Yan daw yung close in bodyguard. Yung nag-Senate hearing, siya yata yung nasa likod. Nasa likod. Tama. Close in. Pero si alias Totoy nag-submit na ng affidavit. Finally. Nagsubmit na. Kasi yun ang hinihintay ng marami. Ang isang sinasabi nung iba, yung dati nagkaroon ng Senate hearing na pinpoint mismo sa sinasabi mastermind, dapat hanapin yun. Kasi nawawala yun. Ganun ba? Hindi naman nawala, pero siya galing sa Laguna? Yung galing sa sinabi niya, siya talaga.
Pero Mr. Secretary, ito bang mga bagong developments na to, katulad niyan, yung pagpa-file ng affidavit nung Patidongan Brothers, yan ba nakakapagpalakas nung kaso? Siyempre, lalakas ang kaso lalo. Kasi nga, direct na eh. Direct na yung link eh. Yung kapatid, sabi ko nga, minsan ka lang makakuha ng kaso sa organized crime na highly placed yung iyong source. Organized crime na to, ha? Talaga. Ano ba tawag mo rito? Organized crime to eh. Organized criminal activity. Di ba? Illegal gambling na nga eh. Illegal gambling, syempre doon nagsimula ito eh. Naging legal nga ang isabong, kaya lang yung nangyari sa likod doon. Sa loob ng isabong, yun ang mabigat. Hindi legal yun. Pinapatay yung mga tao eh. Yun. Di ba? So mahalaga itong bagong testigo na to. Yung isa sa mga patidongan, may isa pang hindi pa nag-i-issue ng affidavit. Ayun. Yung galing sa Cambodia. Galing sa Cambodia rin. Yung pareho silang galing sa Cambodia. Pinasundo ko yan eh. Sa CIDG. Nag-volunteer naman sila eh. Sabi ko, sino susundo dyan? Nag-volunteer sila sumundo. Kaya lang, nung dumating dito, iba na yung ginawa. Kinasuhan ng ibang kaso na hindi related dito sa isabong. Sa passport yata. Sa passport. Naku, mabigat yan. Hindi. Surrender na nga yun eh. Paano mag-travel yun? Walang pasaporte. Walang pasaporte. At saka may counter din yung pwede rin naman mag-issue yung embassy ng travel document kung kinakailangan. They insisted on filing a case. Pero dapat dinawin din natin paring Ed, kung John at Sen JB, na yung ginagawa ngayon nila SOJ Boying, hindi ho ito madali. Kailangan magkaroon ng konting pasensya sapagkat yung sinasabi po ni Secretary Boying na case build-up, napaka-importante po niyan. Hindi po madaling trabaho po yan. Kaya yung pamilya, lagi naman natin pinapaalala, wag po kayong masyadong mainip sapagkat hindi po mabilis talaga ang proseso ng paghahanda po ng mga kaso at ebidensya. Kong, bago tayo paalam. After all, nag-umpisa ito. Dati pa eh. Ngayon lang nagkakaroon ulit ng panibagong ebidensya. 3 years namin niluluto ito mula nung dumating kami. 3 years namin ito sinusubaybayan. At alam mo ninyo, tsaka ho talaga ito, proseso po ito. Nagkaroon na nga ng pagbabago dyan eh. Proseso. At alam nyo mga kababayan, ang pinakamabigat po rito, hindi ho biro yung kinakalaban nila Justice Secretary Boying Rimulya. Kung mahina-hina ho ang kalooban ng Justice Secretary, baka wala na, hindi na natuloy ang which happened? In fairness to Secretary Boying, which happened before. Yung sa 3 years na sinasabi natin, nangyari. Nagkaroon ng Senate investigation kung ano na yung ginawa. Dapat malaki din na ipagpapasalamat ng mga pamilya ng missing sa Bungeros kay Justice Secretary. Kasi kung hindi, baka wala na eh. Nabaon na sa limot to. Tayo, wala nang oras. Magpapasalamat tayo. Paalam na tayo. Tapos na. Ano ba tayong pupuntahan? Pupuntahan ba tayo? Yun. At kung di alam kung saan, ay hindi kayo bitado. Pao, paano ka? Iwan ka na namin. Baka may emergency, Pao. Di crisis. Kong, paalam na tayo. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan de la Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ito po si Boying Rimulya. See you next week. Maraming salamat po. Mabuhay po. Jay Bears ito po. Maraming salamat. Ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyo pagsama sa amin sa Executive Session. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Sa ngalan naman po ng ating mga kapartners, Ambassador Teddy Boy Locsin at Pao Capino, ako po si Ed Javier, nagpapaalala kay Secretary Amina Pangandaman. Diba na ayusin po ito, wag po kayo puro ikot-ikot lang. Mula sa bayan po ng Parañaque, ako po si Ed Javier. Maraming salamat sa pakikinig sa Executive Session. This Executive Session is adjourned. Salamat po! Thank you, Facebook.